At eto na, tayo'y nagbabalik sa ating katuwaan. Sa umpisa pa nga ay makikita natin ulit dito ang grupo nga ni Beyond Netero. Walang iba kundi nandito sila, Chrollo, Illumi, Pariston at ang kanilang leader na si Beyond Netero. Makikita nga natin dito si Beyond Netero na nagsasalita. Pinapaliwanag niya dito kung ano nga ang gagawin nila pag nakaharap na nila ang hari ng Dark Continent na si Don Prix. Alam din naman ni Beyond Netero na kasalukuyang lumalaban ang grupo ni Jing dito nga kay Don Prix. At mapunta na nga tayo kung saan nagpapatuloy ang labanan nila Jing at Don Prix. Makikita nga natin na halos mawasak na nga ang lugar kung saan nga sila naglalaban. At unti-unti na nga lumalabas ang mga laba dahil nga sa tinding wasakan ng labanan nila. Kung maaalala nga natin sa mga nakaraang episode ay may dumatingan na lalaki. Ngunit ano naman kaya ang kanyang dahilan kung bakit siya naparito? Hindi ako naniniwala tapos na si Jing sa ganun lamang. Sinisigurado ko nandyan lang siya. Tumangon ka na dyan, Jing. Wala ka na dapat alalahanin pa dahil naligtas ko na lahat sila. Malaki pa rin talaga ang tiwala ni Razor dito nga kay Jing. Dahil alam niya na hindi nga ito basta-basta nagpapatalo. Buti na lang ay umabot ako sa tamang oras para iligtas sila. Balik nga tayo dito kay Don Prix na nakatingin nga siya at pinagmamasdan kung ano na nga ang nangyayari, kung ito ba ay tapos na o hindi pa. Kung nakaligtas ka sa pag-ataking kong yun, talagang mapapabilib mo na ako. Dahil idideklara ko ikaw ang pinakamalakas na nakalaban ko. Balik nga tayo dito kay Razor. Bago nga ang malakas na pag-atake at halos mawasak ang buong lugar gawa ng atake ni Don Prix, ay nagawang mailigtas pala ni Razor etong sila Gon, Killua, Hisoka, Zeno, Silva, Zig at pati na rin si Kite. Banggit pa nga ni Razor ay buti nga lang daw ay dumating siya sa tamang oras, kundi ay mapapahamak kasama ng pagsabog etong grupo ni Jing. Dahil nga sa kabila ng paglalaban ni Jing at Don Prix ay mga walang malay pa rin ito. Mukhang napasarap nga ang pagpapahinga at pagkatulog nilang lahat dahil nga lahat sila ay binugbog nga neto ni Don Prix. Kulang na nga lang ay tapusin at tuluyan nga sila neto ng hari ng Dark Continent. Pero maswerte pa nga rin sila dahil nga hindi pa agad ito ginawa ni Don Prix at nailigtas sila ni Jing. At balik na nga tayo uli dito nga sa labanan na nangyayari. Ang laban ng Don Prix at Jing Prix ay tapos na ba? Ngunit sabi nga ni Razor ay hindi nga basa-basa ito nagpapatalo. Kaya naman ilang saglit lang ay naramdaman agad ni Don Prix ang presensya neto ni Jing. Walang duda, ikaw na nga yan, Jing. Banggit nga ni Razor. Walang pagtatagal ay bigla namang tumalon nga ng napakataas. Hindi naman agad napansin ni Don Prix ang pagtalon nila Jing. Tumalon nga sila ng napakataas at ito naman hindi napansin ni Don Prix. Si Don Prix at ang kanyang abilidad ay nakatayo nga lang dahil nga sa pag-aakala ay normal na pagwasak ng buong paligid lang ito. At saka lang naman napansin ni Don Prix na parang may papalapit na umatake sa kanya. May bigla na nga lang bumagsak mula sa taas papunta nga kung nasa nakatayo itong silang Don Prix. Pati nga itong si Razor ay gulat na gulat sa nangyari. Nakakagulat ka naman, bigla-bigla ka na lang lumalabas kung saan-saan. Ibang klase ka talaga. Alam naman natin na si Jing nga at ang kanyang kapangyarihan Enjoy ang bumagsak watching. mula sa itaas. Ngunit ano na kaya nangyari kay Don Prix? Subscribe. Ito na nga ang pagbabalik muli ni Jing at ang kanyang kapangyarihan. Mapapansin din natin na nag-iba nga ito at mas lumakas ang kanyang aura. Hoy Jing, ang kalaban natin ngayon ay hindi natin matatalo kung hindi natin nilalabas sa lahat. Yan nga ang nasabi ng kapangyarihan ni Jing. Oo, alam ko yun. Kaya nga tinawag siya ng hari ng lugar na ito dahil sa lakas niya. Yan nga ang sabi ni Jing dito nga sa kapangyarihan niya. Si Don Prix naman ay muli nang kumilos at mukhang maghahanda na ulit ito
para nga sa pag-atake. Ngayon, masasabi ko ikaw nga ang pinakamalakas na kaharap ko. Dahil ngayon lang ako nakaharap na tumagal sa akin sa pakikipaglaban. At bigla na nga lang, umatake agad etong si Jing. Isang mabilis at biglaan na pagsugod nga ang ginawa nila. Ngunit si Don Trix ay nakahanda na nga ito sa gagawing atake ni Jing. At ayun na nga, agad naman nasalag eto ni Don Trix ang atake ni Jing. Ngayon, susubukan naman namin ang malapit ang labanan. Ibubuhos namin ang lahat na natitira namin lakas. At isang malakas na pagsabog na naman ang nangyari. Tumalsik nga ang napakalaking sandata na gamit-gamit ng kapangyarihan ni Don Trix. At sa direksyon niya ito kung nasaan nga si Razor. At lumagpas lang naman ito sa kanya. Ibang klaseng labanan. Ngayon lang ako makakita ng ganitong labanan sa buong buhay ko. Yan na nga lang ang nasabi ni Razor sa panonood niya sa laban ng Jing at Don Trix. Ngayon na Akuma, ito na ang tamang pagkakataon para umatake. At agad namang kumilos ang kapangyarihan ni Jing para umatake. Kahit di mo sabihin, nakahanda na ako kanina pa. At eto na nga, naghahanda nga sila ng matinding aura para sa matinding atake na gagawin nila dito kay Don Trix. Mukhang handang-handa na kayo para tapusin ang laban. Kaya lang, hindi nyo magagawa sa akin yun dahil kayo tatapusin ko. Sa kabilang banda naman, dito nga kay Razor ay ramdam niya nga ang inipong aura nila Jing para nga sa napakalakas na atake na ibibigay nila kay Don Trix. At nang nakapag-ipon nga ito ng sapat na aura, agad namang itong sumugod kay Don Trix. Harap-harapan na nga ang pag-ataking gagawin ni Jing. At mukhang nabigla nga sila Don Trix sa ginawa nila Jing dahil ang akala nila ay isang malayo ang pag-atake ang gagawin na naman nila Jing. Ngayon na, ibigay na natin ang lahat dito, Akuma. Hindi maaari ito. Aatake pala siya ng harapan. At ayun na nga, sunod-sunod na pagsuntok at mabilis na pag-atake ang ginawa nga nito nila Jing. At hindi talaga nila ito pinagbibigyan pa. At sunod-sunod pa nga at walang tigil ang ginawa nilang pag-atake. Jing, huwag ka na mag-alinlangan pa. Ibigay na natin lahat dito. Siguro ay dahil ito na ang huli nating atake. Ginagawa natin lahat ito para talunin siya. Dahil pare-parehas kami hindi na makakauwi pa sa aming pinagmulang mundo. Kung hindi tayo mananalo dito. Sa ibang anggulo ay kitang-kita nga ang mga bawat suntok na pinapakawalan nila Jing. Di ko akalain ganito pa kalakas na atake ang magagawa niya. Nakita pa nga natin na mas tumindi pa nga ang bawat pag-atake nito nila Jing at bigla na lang sabog na nga na naman ang nangyari. Dahil sa atake na yun ay wala nga nagawa itong si Don Trix para mapigilan agad ang pag-atake nila Jing na yun. Sak na nga na naman ang buong paligid na pinaglalabanan nila. Pagkakaalam nga natin ay nasa itaas nga sila ng bulkan kung saan nga sila naglalaban. Kaya naman mapapansin natin ang mga laba dito. Balik nga tayo dito kay Jing na mapapansin natin na nakaupo na nga ito. At nilapitan naman agad nito ng kanyang abilidad na si Akuma. Hoy Chi, kamusta ka naman? Mukhang maraming lakas ang nawala sa'yo. Makikita nga natin dito si Chi na tila pagod na pagod. Dahil nga sa sobrang pagod at nang walang lakas sa kanya ay halos hindi na nga muna siya makapagsalita. Si Akuma naman ay lumiit nga ito dahil nga sa matinding aura na nawala dito kay Jing. May napansin naman agad etong si Jing. Patawad, mukhang nabigo tayong tapusin siya kahit na ipinuhos natin ang lahat. Yan na nga lang ang nasabi ni Jing at bigla namang lumabas ka etong si Don Trix. Dito nga ay muling nagpakita nga si Don Trix. Sa pagkakataong ito
ay parang galit na nga ito. At siya na mismo ang tatapos sa labang ito. Ngayon, wala na kayong lakas pa para lumaban. Kaya naman, pagkakataon ko na, natapusin kayo. Ano pa kaya ang magagawa ni Jing? Ako ma, may natitira pa tayo, hindi ba? Yun ang gagamitin natin para tapusin ang labang ito. Ngunit, ano nga ba ang sinasabi ni Jing na ito? Sa ngayon ay yun lamang mga boss. Salamat sa panonood. At sana ay mahintay nyo pa ang susunod.